Hallelujah. Let's pray. Father, we glorify your name, O God. Thank you for all these chances, O God, and the opportunity that you are giving us. Lord, we submit everything unto you. Give us your message, Lord. Give us your word. For we know that your word will direct us which way to follow, so that we will not be dissuaded in our walk with you. Bless your people. Bless your word that we are about to hear this evening. Bless everyone, Lord, even those who are joining us online. Father, I pray, O God, that your word will continue to penetrate our hearts, O Lord, so that we could be able to continue, Lord, despite of many trials, circumstances in life, we could continue to stand and follow you. Lord, thank you. Bless now your people, O Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Pwede tayong maupo. Praise the Lord. Ito po, nakita ang pinakamalaking offering box. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, so ay mag-rabiin tayo amin sa mga Ilocano. Sa mga Tagalog, magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, sa mga English people, good evening to everyone. Hallelujah! Praise the Lord! May apat po na gusto kong i-remind sa atin sa gabing ito. In Hebrew chapter 1, chapter 6 I should say, verse 1. Hebrew chapter 6 verse 1. Saan po tayo magbasa? Maliit pa rin. Okay. Therefore, let us leave the elementary teaching about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. Sino sa inyo, bago ako magpatuloy, sino sa inyo ang gusto ninyong ikasal? Ikasal ba? Tama ba yun? Sino sa inyo ang gusto ninyong ikasal ang bata? For example, 3 years old. Kung asawain mo ba? Ganun. Maging asawa mo. Ganun. Yung batang-bata. Sino sa inyo ang may gusto na ikasal ninyo ang bata? Wala. Siyempre, wala. Dahil bata. Kaya, ito, sabi niya, therefore, let us leave the elementary teaching about Christ and go on to maturity. Ibig kong sabihin, ang Kristiyano, alam natin that the church
is the bride. Tama? And the Lord is the bridegroom. And the desire of God to His people ay kailangang mag-mature tayo. Para pagdating ng wedding banquet, siyempre, kung ayaw ninyong ikasal ang bata, siyempre, ang desire din ng Panginoon ay mag-mature tayo. Mag-mature tayo sa ating paglilingkod. Hindi naman maganda yung, hindi ka lumalago, di ba? Lahat siguro ng desire ng tao, pati sa tanim, kung magtanim ka, gusto mong lalago yung tanim mo. Kung mag-alaga ka ng manok at baboy, animal, gusto mo lalago ang mga alaga mo. Sino sa inyo ang mag-aalaga ka tapos sasabihin mo, huwag kang lalago huwag kang lalago. Yeah? Dahil ayaw kong lalago ka. Tapos magtatanim ka, sasabihin mo, huwag kang magbubunga, huwag kang lalaguan. Abnormal. Yeah. Abnormal yung ganun. And the same with the Lord. Gusto niya, tayong kanyang mga anak, gusto niya na lalago tayo. Another na tanong ko, sino sa inyo ang may anak? Raise your hands. Okay. Sino sa inyo ang gusto ninyo hindi lumalago ang anak ninyo? Mayroon ba? Abnormal na naman yan. Manganganak ka tapos sasabihin mo, ikaw anak mo, huwag kang nalago, magiging baby ka palagi. Walang ganon. Walang ganon. Lahat tayo, ang desire natin sa lahat ng bagay, dapat lalago. Ganon din ang Kristiyano. Kaya ngayon, siguro mga bago sa inyo, huwag kayong manatili na ganon. Kailangan na lalago kayo sa pananampalataya ninyo sa Panginoon. Siyempre, kung bata ka, hindi ka muna magagamit dahil bata ka. Wala ka pang alam na trabaho. Isn't it? Pero kung lumalago ka na, natututo ka na, hanggat mabigyan ka ng responsibility na dapat mong gawin dahil lumago ka na. And hindi din hindi mag-stop doon. Di ba kung matanda ka na, you know already to share to your family. Isn't it? You know already to work and share for your family, for the needs of your family. Ganon yan. Lumalago yan. Ganon ang Kristiyano. Okay. Kaya, ang papag-aralan natin ngayon is marks of spiritual maturity. Ano ang mga marka ng isang tao ay lumalago sa kanyang pagka-Kristiyano? Ano ang mga marka ng isang masasabing nagmamature na Kristiyano? Okay. Kaya habang pinapag-aralan natin ito, tingnan mo yung sarili mo. Okay? Mag-aral tayo, magsalamin tayo sa salita ng Panginoon. Okay? Number 1. Gabi-gabi tayo, kaya alam ko po na magtatrabaho tayo. Alam ko po na malayo yung uuwian ng iba sa inyo. Kaya huwag po kayong mag-alala dahil I will not speak very long so that next you will invite me again. Okay, number 1. In James chapter 1, verse starting verse 2 to 4. Pwede ba kahit ayan. Yan na. Okay.
James chapter 1, verse 2 to 4. Sabi niya dito, "Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds." Ilang beses na ng verse na ito "Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything." Hallelujah. Not lacking anything. That's why number one sign of spiritual maturity is a person is positive under pressure. If you are mature, kung talagang nagmamature ka na sa pananampalataya sa Panginoon, kahit ang daming pressure, kahit ang daming trials, kahit ang daming testing na nangyayari, positive ka pa rin. Amen? Positive ka pa rin. Hindi yung, dahil natitesting ka, ayaw ko na. Ganon ka agad. Ayaw ko na. Alam niyo, ako din pati ako nabibless din ako sa kapatid ko. Sa kapatid ko, alam niya na, nataningan na ang buhay niya, no? Nataningan niya ang buhay niya. Pero sinasabi pa rin na, alam ko po may plano si Lord. Ganun pa rin. Alam ko po may plano si Lord. Kaya, positive pa rin siya. Sabi ko nga, buti ka pa, alam mo, ilang taon mabuhay ka. Kung minsan nga parang nag-joke ba, no? Nag-joke ba? Alam mo, buti nga, alam mo, at least, prepare mo. But, as I said, kaya dito, makikita natin, kung talagang nagmamature ang isang tao, ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga nangyayari sa kanyang buhay, positive pa rin siya. Dahil tama, sabi niya sa salita ng Panginoon sa Romans na, things will work together for good to those who love Him. All things will work together for good. Kaya alam mo, kung talagang nananampalataya ka sa Panginoon, alam mo, all things will work together for good. Positive man, negative man, alam mo pa rin may plano si Lord. Alam mo pa rin may plano si Lord. When I was assigned in Kalinga before, nung na-assign ako sa Kalinga noon, na-hostage ako ng NPA. Kaya pinasok ako sa isang bahay. Dami nila. Sabi ko sa isip-isipan ko, isa naman akong babae, bakit ang dami nila? Ang maganda sa mga taga-Kalinga, hindi ka talaga papabayaan. Hindi ka nila iiwanan talaga. Kaya ilan sa mga taga-Kalinga ay talagang nakipasok sa bahay kung saan ako. Pero sabi ko, Lord, may plano ka sa akin, may plano ka pa rin. Buti na, very on fire ako. On that time, kahit naman na yun. Pero syempre, alam niyo kung bagong-bago ka pa, iba talaga. Darasudos ka rin. Talagang, hindi naman yung darasudos na pero parang walang pakialam. Parang ganon. Dahil nagmamature ka din, no? Nagmamature ka din. Okay. Pero sabi ko, positive pa rin ako. Sabi ko, sige. Kung dadalhin ninyo ako sa bundok, hindi ako ang pastor niyo. Talagang ganon ang decision ko noon. Ganon ang ang isipan ko. Kaya nung kumain kami,
nung nakaluto sila sa mga taga-Kalinga kasi, kung nandoon ang nag-ano sila, nagpo-contribute sila, tapos magluto sila, hindi nila kakayaan na paalisin ang mga tao kung hindi nila pakakainin. Wala, kakainin nila. Kaya nung kumain kami, ay sabi ko, sa isip-isipan ko, ako din naman ay nasa iyong kamay. Sabi ko, bakit pa ako matakot or mahiya? Bago tayo kumain, manalangin tayo Sabi ko, bago tayo kumain, manalangin tayo. Sabi ko, ay, hinaba-haba ko yung panalangin ko Nandoon ang repentance, nandoon ang warning, nandoon ang... nasa kamay ka din naman nila. O, di gawin mo na ang tudo na. Yung kanta natin, tudo na. Ayan, nanalangin kami na gano'n. O, mahaba yung panalangin ko. To cut this story short, alam niyo mga kaibigan, hindi ka pababayaan ni Lord. Ang nangyari, nung kukuha sila ng pagkain, wala. Naggaganon yung kamay. Siyempre, hindi ka makakuha kung naggaganon na yung kamay. Sabi ko, ay, ginagawa si Lord. Ginagawa si Lord. Siyempre, alam ko na, may ginagawa si Lord. Sila Pastor Pio, ayan, ang kasama namin. Kasama ko mismo sa loob ng bahay at yung may-ari sa bahay. Ayan. Alam ko na, may ginagawa si Lord. Hanggat, ayan, hindi namin na mamalayan. Bakit? Isa-isa silang lumabas. Ang akala namin, nakikikain sila sa labas. Maya-maya, bakit tahimik sila? Bakit tahimik sila? Ay, nung lumabas kami, wala sila. Pinalayas ni Lord. Pinalayas ni Lord. Kaya sabi ko, wow. Kaya, alam ko po na, pina-experience lahat ng Panginoon yan. Kasi kung wala akong experience, wala akong masabi. You see, that is 1990 na experience. Hanggang ngayon na 2026, nagagamit ko pa rin yan. Kaya, ganun, positive tayo kung may testing sa buhay. Kung may mga pagsubok sa buhay, ang mga nagmamature, imbis na mag-murmur, imbis na mag-arboruto, imbis na kung saan-saan, ayan, alam niya kung sino ang kanyang kakapitan. Kaya, under pressure, ang isang nagmamature na Kristiyano, positive pa rin yan. May plano pa rin si Lord. May plano pa rin si Lord. Hallelujah. Praise God. Number two, kung nagmamature ang isang Kristiyano, yes, a mature person or Christian, alam niyang mamastered ang kanyang bunganga. A mature person or a Christian has mastered his mouth. Alam niyo kasi, itong bunganga natin, ang lumalabas dito, either death or nagbibigay ng buhay or patay. Ganon. At kung Kristiyano ka, at kung nagmamature ka, you know already how to determine what is right or wrong. Yan. Ang bata, hindi niya alam yan. Hindi alam ang bata. Kaya, kung anong gawin niya. Ganon. Ganon din, kahit sa pananalita, if you are matured, mamastered mo ito, makontrol mo, ikaw na ang mag-manage. Dahil alam mo kung ano ang right word, right or wrong. Ganon. Yan ang isang sign ng nagmamature.
In James chapter 3, verse 5 and 6. James. Okay. Sabi niya, likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. And consider what a great forest is set on fire by a small spark. Alam niyo yung 7 towers sa Hong Kong? Siguro, nabalitaan ninyo yan. 8 yan, pero na-spare yung isa. Yeah. Yung nasunog na 7 towers doon sa Hong Kong, daming namatay na. Ang contractor, noon, according to the news, according to the information, ang contractor doon is nanggaling sila sa China. Galing sila sa China. Hindi, bakit nanggaling sa China? Mura kasi ang, mura yung bayan. Ganun, mura yung bayan. Tapos, yung mga trabahador doon, siyempre galing China. So, alam natin, yung sa Hong Kong kasi, talagang kubaran nila ng parang, anong tawag doon? Yung net. Oo, kubaran nila. Tapos, ang ginawa nila na pang-cover sa mga, kasi renovation yun eh, pang-cover nila doon sa bintana, mga salamin, ay ang styrofoam. Yan. Para mura. Kasi gusto nila mumurahin. Yan. Ang trabahador, so ang ginawa nila is, habang nagtatrabaho sila, may naninigarilyo. May naninigarilyo. Tapos, itinapon. Hindi nila napansin. Siyempre yung nylon, yung nets na covered doon. Isang lang ng sigarilyo. Ilang kaluluwa ang namatay. Ilang buildings. 18 kasi, more than 1,000 yun eh. Na, hindi, yung bahay. Siyempre, floor is, I think, 1 floor is 8 apartment, parang ganun. Flat. Yan. Kaya more than 1,000 yun. Yeah? You just imagine, it is just one, ng cigarette. Kagaya yung sabi doon. Maliit lang na spark ng fire. Nasunog ang the whole mountain. Isang sigarilyo lang ng sigarilyo. Nasunog ang 7 towers. Maraming namatay na tao. Ganon ang tongue. Kung hindi natin ingatan. Bakit? Na-mention ko ang China. Kung Hong Kong kasi ang trabahador, bawal manigarilyo habang nagtatrabaho ka doon. Kasi delikado. Pero dahil taga-China, ayan, gawin nila. Hindi naman binababa yung mga taga-China ng diyan nga kami kurang naman disiplina. But the point here is that, you see, it's just a little spark of fire na tapos niyan na burn ang isang mundo. Ganon din ang nangyari sa cigarette din. Huh?
Hindi nila namalayan. Ginanon yun naman nag-hike nung sa kungkung noon. Yan. Ay, the whole mountain. Alam niyo ang ano ng apoy? Patay ng apoy? Helicopter. Talagang, ayan ang nagamit para lang mapatay yung apoy. Kasi ganun ang dila. Ganun ang tang natin. Kung hindi natin ingatan, maraming masisira. Maraming masisira. Dahil itong tang na ito, kung hindi ka mag-mature at hindi mo alam, itong tang kasi, tingnan ninyo yung tang ninyo. Kahit dalawa ang bakod, lumalabas rin. Mahirap, nagrigat na maalagan. Paano yun sa Tagalog? Mahirap mabakuran. Dalawang bakod na eh. Di ba? Yung tip mo, plus yung lips mo, double yan. Pero lumalabas pa rin. Pero ang mature na Kristiyano, alam niya na iisip yung kanyang bunganga. Yan ang isang palatandaan ng isang magmamature. Anong verse na yan? Genesis 3:6. Okay, hanggang 6 ha? The tongue also is a fire. Tingnan ninyo. A world of evil among the parts of the body. Mundo ng evil. The world of evil among the parts of the body. Okay? It corrupts the whole person. Tingnan ninyo. Sisirain ka. Nasa Tabuk kami. Nag-iistoryan. May uso kami kasi noon na after ng service, doon under the mango, nag-iistoryahan kami doon. Dami kami doon na nag-iistorya. Tapos, may dumating na isang tao. Sabi nila, ay, nandiyan na naman yung mahangin. Nada. Diyan na naman ang mahangin na hindi ka makapasok kung siyang mag-istorya. Ala, naburak ng timpin-manang. Umalis sila. Kuya sinisira mo ang sarili mo sa pamamagitan ng ganito. Kaya yan ang isang tandaan natin. It corrupts the whole person. Sisira mo ka talaga. Sets the whole course of his life on fire. Ito ang hindi maganda. Kung natatakan ka ng ganun, hanggang nabubuhay ka, tatak mo yun. Mahirap maalis sa tao. Mahirap maalis. And is itself set on fire by hell. You see? Apoy na ang bunganga mo. Anong mangyayari? Dadalhin ka rin sa apoy. Kaya mahirap, mga kaibigan. Amen? Verse 6 na yan? Okay. So Proverbs chapter 10, verse 19. Proverbs chapter 10, verse 19. Proverbs chapter 10, verse 19. Okay. Kaya ito, dapat tayo, sabi ko nga, kailangan alam natin na tayo ang mag-control. Dahil, tingnan ninyo ito, when words are many, sin is not absent.
But he who holds his tongue is wise. Nanin niyo? Kung kung salita ka pala ng salita, hindi mawawala ang kasalanan doon. Kaya ang akala natin ay magaling yung maraming salita. Kaya wise pala yung hindi masyadong nagsasalita. Kasi habang marami ang words na sinasabi mo, sabi niya, sin is not absent. But he who holds his tongue is wise. Ayan. Kung minsan ang mga babae, yan ang sakit nila. Yan ang sakit nila. Pero, once na ang lalaki din ang magiging chismoso, ay, mahirap narigat na maanawa. Yan. Pero, bihira lang ang ganun. Karamihan talagang mga babae ang ganun. No? Pero, sana, magiging matured na tayo. Alam natin piliin, alam natin i-control. Kung alam mo na hindi maganda, huwag mo nang Ay, ako noon, masalita ako. May bagong kasal, muntik silang maghiwalay dahil sa chismis. Ay, ganun ako chismosa din noon. Pero salamat sa Panginoon, chismosa ako ni Lord ngayon. Ganun. Itong bila na ito. Grabe, kung hindi natin alam na i-control. Dapat tayo ang driver ng bunganga natin, bila natin. Ayan. He who holds his hand is wise. Kaya huwag ninyong sabihin, boring naman ang isang tao na kasama, hindi nagsasalita. Ay, wise yun. Alam niyo kung nagsasalita, nag-i-istorya, mamaya, nakarating na kayo sa abroad, nakarating na kayo sa Saudi, kung saan-saan ang kalsada ng ini-istorya ninyo. Mamaya, nakikipag-alam kayo sa buhay ng may buhay. Ganun, no? But we need to master our mouth. Amen? Yan ang isang palatandaan. Number 3. A mature Christian is a peacemaker, not a troublemaker. Yan. Kung mature ang isang Kristiyano, magiging peacemaker siya. Hindi troublemaker. Yan. Yan ang isang that is a mark of the spiritual mature. Okay. In Matthew chapter 5, verse 9. Matthew chapter 5, verse 9. Sabi niya, blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Yeah. So, kung ang mga peacemakers ay matawag silang mga anak ng Diyos, ano yung mga troublemaker? So, anong tawag sa mga troublemaker? Kaya yan. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Kaya yan ang isang tatak ng isang nagmamature na Kristiyano. Peacemaker, not a troublemaker. Kaya, ito ang tignan ninyo. Kung ang isang tao ay nag-create
ng thrower. Bata pa yun. Pero ang isang tao na imbis na mag-away yung isang tao, ay yung dalawang tao, at gumagawa siya ng paraan para magkaroon sila ng magkabati sila. Yan ang isang nagmamature na Christian. Di ba nung bata tayo? Naglaban yung mga bata. Naglaban sila. Sige! Sige! Di ba ganun? Sige lang! Chichiran pa natin! Gusto na natin na may naglalaban para kung minsan tayo pa ang susukol sa kanila na, sige, yanong kong DJ. Ganun ang mga bata. Pero kung nagmamature ng mga tao, hindi na, do not do that. Kahit, for example, yung isang okasyon ay isang sitwasyon ay mag-create ng misunderstanding, ang isang mature na Kristiyano, mag-create siya ng bagay para hindi matuloy yung misunderstanding. Gagawa ng paraan na imbis na mainit yung ulo ng isang tao, gagawa ng paraan para ma-pacify or lumamig ang ulo. Ganon ang mga matured. Amen. Amen. Hindi yung dahil nagkamali si kapatid mo, ay, you see? Ganon tayo minsan Imbis na sabihin natin na, ano yan? Siyempre, hindi lahat ng tao ay perfect. Imbis na sabihin natin, lahat tayo magkakamali. Pero ang ginagawa yung tingnan mo yan, grabe ang ginagawa niya. Hindi masikmura. Kaso may nakita na ibang baga. Yan. Ganun ang nagmamature. Kung nagkasala yung tao, imbis na gaganon mo, imbis na ganon mo yung tao, tulungan mo siyang babangon. Ganon. Ganon ang dapat natin gawin para kailangan mag-mature tayo sa mga bagay na ito. Amen. Ito ba? Para maging peacemaker ka, kung may na-relate ka na against sa kanya, huwag mo lang sabihin. Kung alam mo, mas lalong iinit ang ulo. Huwag mo lang iparating. Di ba? Sinabi ni Miguel, sobra daw ang tama mo. Dahil marami kang kinakain. May karugtong pa. Hindi nga nag-aatin yung tao Dahil ang akala niya, siya ang pinag-uusapan. Tapos, iparating mo pa kung anong napapakinggan mo. Wala na, mawawala talaga yung tao. Sabihin mo kahit ano. Di ba? Kahit mataba ka, maganda ka naman. Hindi ganun, no? You find a way to encourage. You find a way ma-encourage yung tao na tatayo, magpatuloy na maglingkod. Hindi yung, ganito ang sinasabi nila sa iyo. Kaya huwag ka nang pupunta. Huwag na. Wala, mga bata yung gano'n. Di ba gano'n ang bata, hindi mo lang binigyan Yan, ang pangit yung ugali na like na, oh my God, kagkagka ka, di ba? Ganun yung mga bata. Halika, ako, ang kasama mo, pangit ang ano yan. Ganun ang mga bata. Hindi na tayo mga bata. Kailangan na lalago na tayo. Because it is God's desire for us to be matured. If you are born in the kingdom of God, absolutely, God wants you to grow. Gusto ng Panginoon na lalago tayo. Hindi tayo manatili doon sa puros bata. Ano pangalan ng mga dito? Mga tanim na hindi lumalago? Bonsai. Bonsai.
Huwag tayong maging bonsai sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ilang taon ka na, bonsai ka pa. Kailangan lalago tayo sa ating pananampalataya. Amen? Magiging peacemaker tayo. Magiging encourager tayo. Yan. Huwag tayong magiging trouble maker. Last. So, ang unang-una, magiging positive. Under pressure. Ay, maraming pressure. Nanonood kayo sa, nanonood kayo sa Senate, yan. Kahit na may pressure ang Senate President, gusto ko yung sabi niya, kung pinatayo ako ni Lord dito na mag-lead lang ako, mag-roll ako ng 8 days, sabi niya, at mapalitan ako, siya pa rin ang natutupad. At kung gusto niya na longer time that I will roll this Senate, siya pa rin ang matutupad. Sabi niya. We need to know how to trust the Lord. Even under pressure, we need to know how to look up to God. Amen? Positive pa rin tayo. A mature Christian has mastered his mouth. Kailangan na alam natin na i-control itong bunganga natin. And do not ever speak a negative or a curse word. Because there is power. There is power. Kaya kayo ng mga anak ninyo, huwag ninyong sabihin, ikaw nang ka. Anong nang sa Tagalog? Bobo ka. Huwag ninyong sabihin sa anak ninyo yan. Dahil maitanim yan. Mamaya sabi niya, oo, bobo ako, bobo ako, bobo ako. Hanggat ang alam niya, bobo talaga. Kasi natamnan na ng negative. Pero kahit medyo ano yung anak mo, ang galing mo anak, ang ganda mo anak, positive pa rin. And we declare it by faith. Lalo na kung Kristiyano tayo. Yan ang kagandahan ng believers. You declare positive to your family. Declare blessing to your children. And God will do it. Hallelujah. Amen. Yan. A mature believer is a peacemaker, not a troublemaker. Kaya kung nag-ano na yan, nag-create ng trouble yan, ay alam mo na. Alam mo na this. Alam mo na this. Yan. Number 4. A mature believer is patient and prayerful. Patience and prayerfulness go together. And they both express an attitude of dependence upon God that marks a mature believer. Kaya yung patience at saka prayerfulness, managkakaradag ka, palaging nagpipray, go together yan. Go together yan. Alam niyo, farmers do a lot of waiting. Because if you're a farmer, you won't find any overnight crops. We have to wait for God to work in our lives. And if you can't wait, you can't be patient. Patience is a key element of maturity. Wala akong, anong Tagalog ng patience? Wala akong kapasipasensya. At kung hindi ka matutong mag-antay, paano
ka, nananalangin ka, at gumagawa ka. Dahil kung hindi ka marunong mag-antay, I tell you, nung nasa Cagayan ako, alam naman ninyo doon, ang init-init. Sa lahat ng part ng kwan, Cagayan to Tuguegarao ang pinakamainit. Ang init-init. Alam niyo kung minsan, kailangan punuin nila. Mag-flower, magbulaklak pa ang jeep. Bago aalis. Yan. Kaya nag-aantay ka, sobrang init. Kaya ang ginawa namin, habang nag-aantay kami, sabi namin, matagal yan, pupunta. Naghalo-halo tayo. Yan, umalis kami, naghalo-halo. Nung bumalik na kami, wala nang jeep. Wala eh, hindi ka makaantay eh. Yeah. Hindi ka makaantay. So, wala. Iiwanan ka. Iiwanan ka. Ganon din sa ating paglilingkod. Kaya kailangan na matuto tayo na mag-antay kay Lord. Habang inaantay natin ang Panginoon, kailangan tayong may ginagawa. Alam mo kasi kung bakit hindi ka makaantay, wala kang ginagawa. Ang isang bagay na napakahirap na ang gagawin, mag-antay, I tell you. Kaya kailangan matuto tayo bilang isang Kristiyano. Kagaya yung isang farmer. Sabi ko nga, walang crop, walang tanim na lalago ng overnight. Wala. Ang farmer, hindi niya alam kung tutubo ang kanyang itinanim o hindi, pero nag-aantay pa rin. Isn't it? Ganon. Ganon sana tayo. Aantay pa rin tayo. Nandoon yung faith pa rin natin. Pagdating ng panahon, para hindi tayo mawawala sa Panginoon. Ang daming mga pagsubok, ang daming mga bagay-bagay na nangyayari dito. Pero kung hindi ka matutong mag-antay at manalangin at gagawa, kaya hindi pwede yung basta nag-aantay ka na walang ginagawa. You need to wait the Lord. While waiting, you need to work and you need to pray. You need to serve God. Kahit matagal. Alam niyo yung time na darating daw si Lord? Yung Y2K? Marimember ninyo yan, yung Y2K, na darating daw ang ating Panginoon. Ay, mayroon sa amin yung, ay, darating daw si Lord. Huwag na tayo magtanim, huwag na tayong kwan. Mag-antay na lang tayo, darating na. 2,000 na. Ay, hindi talaga nagtanim. Hindi siya nagtanim. Inaantay, 2,000 din. Darating daw ng Panginoon. Pagdating ng hindi pa dumating si Lord. Kaya walang supply. Ano ang ginawa niya? Kaya ang ginawa niya, ayan, ibininta niya ang kanyang kwan. Umalis na siya dahil nahihiya siya. Umalis siya, pumunta doon sa parte ng Atayaw. Punta doon, parte ng Atayaw. Hanggat na balitaan namin na wala. Siguro dahil sa kahiyan or agis-skirt ka nung napunan. Nakaipay ka siya. You know, it will lead you to distraction. Kaya ito, kahit sabi natin, the Lord is coming, the Lord is coming. But we need to work and we need to serve God. Because we don't know when. Diba hindi natin alam kung kailan? Sabi ko nga sa yung kapatid ko, nataningan, sabi ng doktor sa kanya, ang pinaka-maximum na kaya ng chemo at saka yung medicine is 3.5
years. 3.5 years. Pero that is the maximum. Ibig sabihin, but depende sa pag-response ng katawan. Ibig sabihin, kung hindi kaya yung katawan, hindi aabot. Kaya sabi niya sa akin, ay ate, sabihin ko na sa anak ko, sabi niya, nag-iisa yung anak niya. Wala yung asawa dahil, kumabilang bangin. Kumabilang bangin. Sabi ko sa kanya, sige, sabihin mo sa anak mo, sabi ko. Sabihin mo sa anak mo, sabihin mo na, ito ang sinabi ng doktor, pero sasabihin ko ito, pero tandaan natin ang buhay hawak kami ng Panginoon. Sabihin ko sa iyo para matulungan mo ako, manalangin tayo, dahil ang Panginoon ang pag-asa natin. Marami na ng milagro na ginagawa ni Lord na kahit mas malala pa, pwedeng kahit patay, buhayin ni Lord. Yan, just to comfort, para may prepare naman yung bata. Yan, we need to be patient. We need to be prayerful. Kailangan manalangin din tayo. Yan. Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. In James chapter 5, verse 7 to 8. James chapter 5, verse 7 to 8. Yan. Be patient. Sabi niya. Be patient, then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield his valuable crop, and how patient he is for the autumn and spring rains. You too, sabi niya, you too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Be patient also. Kaya tayo din magiging patient tayo. Kahit, sige lang, matagal naman, darating ang ating Panginoon. Kahit matagal, sige pa rin. Maglingkod tayo. Kahit anong pagsubok, kahit anong testing, sige pa rin maglingkod tayo. Kung anong magawa mo para kay Lord, gagawin mo para kay Lord. Alam ninyo kung bakit sige-sige pa rin tayo. Ayan, sa mga past days na ituro ko sa inyo, ang buhay natin, limited. Ang ginagawa mo noon, alam mo, I keep on challenging myself too. Palagi kong tina-challenge yung sarili ko. Evelyn, you need to stand firm. You need to do something. You need to value the time that is left. Because I am now, magiging 56 ako this coming August. 56 na ako this coming August. Kung magsi-60, mag-65 ako, what I am doing today, hindi ko na magawa. Kaya palagi ko tina-challenge yung sarili ko, kung ano ang magawa mo ngayon, gawin mo na, huwag mong ipabukas. Dahil ilan lang ang araw, mabilis ang paglipas ng panahon. I went to Hong Kong 2003. 2003, pumunta ako sa Hong Kong, December 13. O ano ngayon? 26. Ilang taon na ako sa Hong Kong. Parang kailan lang. Parang kailan lang. Kasi, ganun ang buhay. Kaya kayong mga bata-bata pa, you better prepare yourself. Marami pa kayong magawa para kayo. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataon. This is my testimony. I've given my life when I was 18 years old. In full time. And now I'm already 56. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, mga adings, mga anak,
umayak dito yung Japan. Kung pumupunta ako dito sa Japan, nararamdaman ko yung pagkalula ko. Oo, nararamdaman ko yung pagkalula ko dahil ang babata ninyo. Babata ninyo dito. Daming mga bata sa inyo. You know, nararamdaman ko, I've given my life when I was 18 years old. And now I am already 56. Alam niyo mga kaibigan, napakasaya ang puso ko. Dahil wala man akong kayamanan sa mundo nito. Pero alam niyo, ang pinakamahalaga na kayamanan ko is yung bagay na ginawa ko para sa kanila. And I thank God because I didn't waste my time. Hindi ko sinayang ang pagkakataon. Palagi kong sinasabi, since I've given my life to the Lord, until this time, the only vacation that I have is 3 months. 3 months lang ang bakasyon ko. Ang pinakalong na bakasyon ko. Pero may rason because of my dental problem. Doon mo pala mararamdaman, mga kapatid, na if you spend your time well to God, pagdating ng panahon, masayang-masaya ka. You know why? Hindi mo sinayang ang pagkakataon. Hindi mo sinayang ang pagkakataon. Mabilis ang paglipas ng panahon. At ang kalakasan natin, yung kalakasan mo ngayon, after 5, after 10 years, I tell you, hindi parehas. Kaya kayo mga batang-bata pa, lalong-lalo na kayo mga 20s. Because kung mag-40 na kayo, mag-start na talaga. Kaya sabi nila, life begins at 40. I tell you, mag-start talaga. Kung mag-40 kayo, mag-i-start talaga. Ano yung mag-i-start na sinasabi mo, Pastora? Surprise! Surprise! Wait for your turn. Yan. At kung patuloy ka na naglilingkod, ini-enjoy mo, at naglilingkod ka sa Panginoon, habang tumatanda ka at naglilingkod ka sa Panginoon, darating maunawaan mo yung awit na sinabi nila, the longer I serve Him, the sweeter. Yan. Habang tumatagal ka sa paglilingkod, mauunawaan mo yan. Kaya ako ilang taon na naglilingkod, truly, totoo, becomes sweeter and sweeter. You know why? Because yung nakaraan na taon mo na, mas malapit na ang natira. Mas malapit na ang natira. Di ba, for example, lumalakad ka. Noon, walang sasakyan sa atin. Siguro kahit sa inyo, doon sa probinsya. Yeah? Mahirap. Ilang oras ka lumalakad. Yeah? Ilang oras ka lumalakad. Pero, once na matanaw mo yung bahay mo, at alam mo nang malapit ka sa bahay mo, yung pagod mo sa dinaanan mo sa nakaraan, parang nawala na. Because nakita mo, matanaw mo na ang bahay mo. This thing means serving God. You know and you know that you are coming nearer and nearer to the Lord. Kaya imbis na maglupay-pay ka, hindi. Hindi. Sinasabi mo sa sarili mo, ano pang magawa mo? Ano pang magawa mo? Why? Because tumatanda ka. Hindi ka na bumabata, I tell you.
That's why the longer I serve Him, the sweeter. Hallelujah. Kaya I'm challenging each and everyone. I'm challenging each and everyone. Okay, last verse. Last verse natin. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Yan. Kaya ito. Medyo lakihan mo nga. O yan. Okay. Therefore, my dear brothers, stand firm. Stand firm. Sabi niya, let nothing move you. If others are moving out, stand firm. Nothing move you, sabi niya. Always give yourself fully to the work of the Lord. Ang gagawin mo, imbis na manismanya ka, imbis na manupay-pay ka, you submit to the work of God. Sige kung anong gagawin mo. Kasi nagagalak na ako dito. Kahit pagod kayo, kahit tinaantok kayo, kahit magtrabaho kayo bukas, nandyan pa rin kayo. Stand firm. Always give yourself fully to the work of the Lord. Fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Alam at alam ninyo, yung ginagawa ninyo para sa Panginoon, hindi nasasayang. Hindi nasasayang yan. Kaya palagi kong sinasabi, kailanman walang malulugi sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. Hindi kayo malulugi. And alam ni Lord yan. Alam ni Lord, napupuyat kayo, alam ni Lord, pagod kayo, alam ni Lord, may gusto kayong gawin, pero siya pa rin ang pinapanguna ninyo. Alam ng Panginoon yan. Revelation chapter 2, verse 19. I'm sorry. Last talaga, promise. Revelation chapter 2, verse 19. In Revelation chapter 2, verse 19, ayan, basahin ninyo. Sabi niya, I know your deeds, your love, and your faith, and your service. Tingnan ninyo. Alam ng Panginoon ang ginagawa mo. Alam ng Panginoon ang pananampalataya mo. Alam ng Panginoon ang pagmamahal mo sa Kanya. Alam ng Panginoon ang serbisyo mo. Alam ng Panginoon ang perseverance mo. Na kahit gusto mong matulog, nandyan ka pa rin. Because you love the Lord. Kaya sabi ko, walang malulugi. Kung alam ng Panginoon ang lahat ng ginagawa mo, what do you expect in return for what you are doing? Ibibless ka ng Panginoon. Hindi unfair ang Panginoon. Alam niya. Nakikita niya kung ano ang ginagawa natin. Amen? Kaya, ayan, I'm challenging each and everyone. Let's do something for the Lord while we are still strong. Kayong mga bata-bata, what do you expect? Sino ang i-expect ninyo na susunod na magtrabaho, maglingkod para sa Panginoon? Kayong mga bata-bata. Medyo matanda na kami, mga pastor. Sinong gagamitin niyo? Hallelujah. Pag uwi ninyo sa Pilipinas, sinong gagamitin ng Panginoon? Gagamitin kayo ni Lord. Hindi lang dito sa Taiwan, dito sa Japan kayo magpagamit kay Lord. Kahit uuwi kayo, kahit saan kayo gagamitin, pupunta, magpagamit kayo kay Lord. And I tell you, I guarantee you, if what I am talking in here ay hindi totoo, magsingilan tayo pagdating ng panahon. Magsingilan tayo. Sinasabi ko dito, God is the witness, I tell you.
if you really serve God and do your best in serving Him, sasabihin ko sa iyo, kailanman hindi kayo magsisisi. Hallelujah. Amen? So, lahat po tayo, go tayo. Lalo na kayong mga bata-bata pa, yung kalakasan ninyo, gamitin ninyo. Tingnan ninyo si Pastor Jeff, sabi niya, ngayon, ay noon bata-bata ako, kahit mag-drive ako ng ilang oras, kayang-kaya ko, pero ngayon, ako din yun, Kaya, hindi kanya, Petromax, pakbag, Petromax, at saka, gitara, buti pa, magdadrive ngayon, pero kami noon, saka mobile talaga. But praise God. Yan. Pagamit tayo kay Lord. Amen? Amen. Okay, salamat Lord. Itanim mo itong salita mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, I pray for your blessing upon your people. Your word was spoken, O Lord God, upon each and everyone. Father, I pray, O God, continue to strengthen and empower us, Lord, that we might continue to do the best that we could for the glory of your name. Tulungan mo kami, Panginoon, para kami po ay mag-mature sa aming paglilingkod at gagamitin mo ang bawat isa sa amin para po sa iyong kapurihan. Lord, bless each and everyone, even those who are online. Father, I pray, your blessing be upon each and everyone. Mature mo kami, turuan mo kami, patatagin mo kami, Panginoon, para habang kami po ay nagtatrabaho, habang kami po ay nandito sa Japan, gagamitin mo kami, Panginoon, habang kami po ay may lakas, habang may panahon, may pagkakataon, gamitin namin ang oras namin para po sa iyong trabaho at iyong kapurihan. Lord, thank you, Lord God. Bless this place, O God. Bless this congregation. Bless every member of this congregation. At gamitin mo ang bawat isa. Palaguin mo kami, Panginoon, para mas lalo pang dumami ang magamit para po sa inyong trabaho. At marami pang kakaluluwa, Panginoon, ang maliligtas sa pamamagitan ng bawat buhay ng bawat isa. Lord, thank you so much, Lord. I declare your blessing upon each and everyone. I declare your blessing upon this place. I declare your blessing upon this congregation and each congregation for the whole Japan, O Lord God. Father, I pray, O God, that you would continue to usher souls, Lord. Yung mga baby pa sa pananampalataya, lumago sila, Panginoon, at gagamitin mo sila para po sa iyong trabaho at iyong kapurihan. Father, thank you. It's our desire, O Lord God, na gamitin mo din ang bawat isa sa amin. Father, we bless you, we glorify you, we give you the glory, O God, we give you honor. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Thank you very much. God bless.